Nakatutok pa rin kayo sa Larry Gadon Live. Ngayong gabi, usapang benepisyo at karapatan ng persons with disabilities tayo. Kasama si National Council on Disability Affairs, Executive Director Glenda Riloba. Magandang gabi, Executive Director Glenda, at maraming salamat at iyong muling pinaunlakan ang aming imbitasyon sapagkat ito ang inyong pangalawa na pagpapaunlak sa aming imbitasyon tungkol dito sa usaping Larry Gadon Live. Paunang tanong, ano ang update ngayon hinggil sa rollout ng Unified ID System para sa persons with disabilities and at iba pang layunin yan? Currently, Papa Sec, so una sa lahat, thank you for having us back again. Ang ating Unified ID System is nasa pilot pa lang po tayo, hindi pa po siya roll out. So, pero itong pilot testing natin, medyo naantala po kasi tayo because of the election ban. Okay. So, last month lang siya na-lift. So, alam naman natin na medyo may kahirapan when it comes to government procurement. So, yun yung nagpaantala talaga sa aming pilot testing. However, nasa status na po tayo na pinapolish na po natin yung system. So, meron kasi itong different modules like yung registration mismo ng persons with disability hanggang sa user access ng LGU. Kasi sa LGU ito, magmumula ang pagre-rehistro hanggang sa mga web-based at saka yung interoperability nito sa PhilSys tsaka sa eGov. So, inaayos pa po natin lahat yan, Sec. Ang ibig sabihin nitong unified na ID system ay magkakaroon ng iisang forma lamang ng card, ay iisang design. Kasi sa ngayon, ang ginagawa ay ang mga kanya-kanyang mga LGUs ay may ibang mga mukha o forma ng ID. At meron din silang kanya-kanyang mga registration system. At ito ba ang ibig nyo sabihin ng unified ay ito ay magkakaroon, even the application, the registration and the computerization ay ito ba ay manggagaling sa DICT at ito ay magkakaroon talaga ng isang national data at iisang mukha ng ID? Yes, Secretary. Ang Unified ID System ay iisa lang yung mukha all over the Philippines. So kung ang merchant coming from Mindanao pupunta dito sa Philippines, isa lang yung ipapakita niyang ID. Ganun din yung mga nandito sa Manila, pupunta sa ibang probinsya, isa pa rin. So, ang goal natin is para pag ipinaresenta na tong ID, walang doubt ang merchant na ito ay fake at saan ba ito nagmula? Ito ba talaga yung ID na ini-issue ni Cebu? Ito ba talaga ang ID na ini-issue ni Mindanao? Di po ba? So, ito, buong Pilipinas, isa lang ang itsura. Pagkatapos, meron din siyang safety features na mahirap ma-fake. Di po ba? So, kasi ngayon, nakita natin, naglipa na, di ba? Ang laki ng nawawala sa revenue ng Philippines. 2023, 88.2 billion. So ito yung isa sa pinakamalaking parang initiative for us sa NCDA na ituring na itong mga fake IDs na ito ay emergency for us na nagbo-monitor ng implementation. Pangalawa, meron tayong system na dinidevelop ngayon, ang DSWD at NCDA, pero nakaloop dito si DICT. Tsaka po si PhilSys, kaya interoperability siya. So, yung ibang data na nandoon sa PhilSys, nagme-merge na siya sa magiging database po ng ating Unified ID System. Napakaganda niyang plano na yan at sana nga ay matuloy sapagkat naabuso nga itong bagay na ito at kagaya nga ng sinabi mo, 88 billion ang nawala na tax revenues dapat dyan at ito ay nasayang o naligwak dahil nga sa maraming mga peke na mga PWD IDs. Sa ngayon ay yung mga LGUs na nag-i-issue niyan, pagdating nitong Unified ID na ito, sila ay obligadong ito na ang kanila ring i-implement at ang issuance niyan ay magiging national nga. So, lahat ng data na dati na kanilang nakalap
yun ay walain muna. Kasi kailangan mag-start tayo from a clean slate. Ganun ba ang plano dyan na lahat ng record dati ay kailangang isang tabi muna? Yung dating records ng na nakalap ng ating LGU, hindi naman siya mawawalan ng visa kasi ito po ay pumasok sa ating Philippine Registry of Persons with Disability. Kaya lang po, ang PRPWD ay hindi siya yung legitimate na database for verification. Siya ay ginawa lamang para maging guide ng Department of Health to really data mine it para makagawa sila ng mga health programs and services related to the different categories of disability. Yes, oo. So ito po sa amin, kami sa NCDA, kami ay More on mandate policy making decisions sa kanila or planning ng kanila. related to health, yung PRPWD. Pero hindi para doon sa implementation mismo ng mga kagaya ng mga discounts and benefits. Ibang programa ng discounts, accessibility, or assistive devices. So ito po, at saka yung buong statistics. Ano ba yung mukha ng disability sa Philippines? So yun po yung kinakailangan nating i-build up. Kaya po ito pong Unified ID system natin will pave way for a clean data po ng persons with disability. Napakaganda niyan. At ang isang kagandahan niyan ay involved dito yung DICT. Kasi sa lahat dapat ng mga data and digitalization at anumang information technology na dapat ipatupad ng gobyerno ay dapat ay on top dyan yung DICT talaga para magkaroon ng talagang uniform and standardized na implementation. Pwede nyo ba ipaliwanag naman ang tungkol sa security feature nito para nakatitiyak o nakakasiguro tayo na hindi ito mapepeke from now on? Ito po kasi yung mga consumables nito, yung mga PVC, yung mga gagamitin, as well as the RFID po is meron. So, at meron din pong aside from the physical ID po natin. So, once ang isang persons with disability ay nagpunta, nag-apply, na-assess na siya ay verified na persons with disability, makukuha na nila yung digital ID nila right there and then. And then within 3 months po, mai-issuehan po namin sila ng physical ID. Yung card. Opo. At isa lang po ang magpiprint. Kami lang po si NCDA. Yun ang maganda. At sa system po niyan, kung sino po yung nag-assist, nakalag po yan sa system namin. Kung sino po yung nag-approve na siya persons, nakalag din po. At kung sino po yung nag-print ng ID, nakalag din po. Kaya kung halimbawa, sinabi na yung ID mo ay fake, so matitrace po natin from the moment that a person applied hanggang sa kung sinong nag-issue ng ID. Ayan ang maganda. Ano yan? Makikita lahat sa QR code nila? Nasa system lang po. Nasa system Very nyo. limited lang po yung ating makikita once binaril natin yung RFID kasi meron tayong data protection, sir. And ang kagandahan sa systems po natin ngayon, part po ng technical working group din si National Privacy Commission. So lahat po ito pinag-isipan po ng mabuti po ng NCDA sa pangunguna po ni Secretary Rex. So ibig sabihin, hindi naman ma-access ng isang merchant yung lahat ng data about the person, kundi para lang ma-confirm na talagang siya ay registered na PWD. Pero yung ibang data hindi sa po kanyang personal or private data, hindi naman nila makukuha. Hindi po makukuha, sir. Protected po protected po ito, sir. Kasi talagang actually yun ngang ano namin creation of the technical working group, medyo naantala din ng kaunti kasi we need to get the acceptance of the National Privacy Commission para makasama sila and also the PSA gawa nga ng interoperability with the PhilSys. So, nagawa na namin yung unang technical working group tapos humabol yung acceptance ni NPC. Kaya natutuwa naman kami na dito mo makikita, Secretary, yung whole of government approach. Talaga. Alam mo, yan ang number 1 policy ni Presidente Bongbong Marcos ang magkaroon tayo ng whole of government approach. Kasi hindi nga naman tayo pwede magkanya-kanya dahil napakahirap na pag hindi tayo well coordinated. Yes, sir. And isa din sa magandang feature din tong technical working group natin dahil nandun nga si PhilSys, ang sabi
sabi niya, para maging interoperable siya ng 100%. Halimbawa, ang isang persons with disability na nagre-register for the ID ng persons with disability, walang national ID, sasama po sila sa registration, so co-location. Sabay po ang application niya ng persons with disability ID and then PhilSys kung wala pa silang PhilSys. Co-location yun, po, sir. Talaga. Opo. Parang ano yan yung parang kagaya sa mga action center, yung mga business center na pag nag-apply ka ng lisensya or yung tinatawag na mga business licenses, nandun na rin yung BIR, andun na rin yung DOLE, andun na rin yung Yes, sir. iba pang mga ahensya na kinakailangan mong kumuha rin ng registration. Yes, Mayroon sir. mga ganyang mga action center ngayon alam mo, yung BMW ay nagkaroon din ng isang action center sa Makati. At kung ang isang OFW ay may pangangailangan i-transact sa gobyerno, ay doon lamang siya magpunta at lahat nandoon na. Hindi na niya kailangan magpalipat-lipat pa ng iba-ibang mga lugar at iba-ibang ahensya. At ito ay parang ganyan din ang inyong ginagawa ngayon. Yes, sir. Opo. Ano-ano naman ang mga requirement para makakuha niyan? Paano masisiguro na hindi mahirapan sa proseso ang mga kababayan nating persons with disability? Doon po sa meeting ng ating technical working group na nagkaroon kami ng scenario building. Halimbawa po, ang isang persons with disability na magpapa-register may valid na ID. Oo. Authentic, na-determine ni PDAW na authentic siya. Tapos, apparent yung disability niya, nakikita. So, ang ibibigay lang po niya ay isang valid ID. Halimbawa, ID yung to national establish ID the niya. personality. Opo, yung identity niya. Tsaka po identity. yung kanyang ID, yung persons with disability ID niya na valid and effective. Pagkatapos po, ma-assess na siya at ma-approve na siya. Opo. Ang hihingan lang po namin ng medical diagnosis ay yun pong new. Yung mga bagong applicant. Tsaka po halimbawa, ikaw ay holder ng persons with disability ID. Pagkatapos nung chinek up po ng PIDA, wala ka sa registry ng PRPWD. So, medyo magkakaroon ng doubt si PIDA, baka fake tong ID na to. So, yun lang po ang hihingi ng medical Pero halimbawa diagnosis. man nagkaroon ng confusion or conflict dyan tungkol sa yung hindi pumosa yung kanyang ID, bibigyan nyo naman ng pagkakataon pa na i-prove talaga. Yes, Hindi sir. naman yung outright na i-deny nyo agad dahil na kasi may question dun sa kanyang resulta ng yung halimbawa Validation. yung Opo. validation. Opo, sir. Siyempre, wala pong outright na ano dito, na parang denial. Siyempre, kaya nga po, doon lang kami i-confirm pa rin ninyo. hihingi po kami ng medical diagnosis kung saan po nakasaad kung ano po yung kanyang disability. So that's the only time. Pag kinontest po yung hawak mo na ID, so that's the only time po. Pero kung valid, tapos effective yung ID mo, authentic, yun lang po yung ipapakita mo po, sir. Yun bang halimbawang resulta ng mga medical examinations na sila ay talagang merong disability, valid din ba dito yung mga manggagaling na mga certificate from a private doctor or kinakailangan dito ay talagang isang public doctor o Sir, yung nasa government clinics and hospitals? Valid po kahit po ito ay nasa private. Kalimitan nga po dito po sa ating non-apparent disability, katulad ng mga psychosocial, mental, yung under the spectrum po, yung autism spectrum disorder, ito po ay mga usually nasa private. Kasi medyo may kamahalan yung konsulta nito. No? So valid po ito. Basta po sila ay recognized as an expert to that particular field. So nire-recognize po natin. Dapat talaga yan ang maging polisiya na kahit yung mga certificates o medical certificates issued by private practitioners or private doctors ay talagang dapat ay bigyan din ng kaukulang pag-recognize yun sapagkat meron tayong mga proseso sa gobyerno sa mapag-claim ng mga benefits na pag hindi public doctor yung nag-issue ay hindi i-honor. Alam mo, ako against ako dyan sa policy na yan sapagkat unang-una, binigyan mo na ng
lisensya yung doktor eh. Ibig mong sabihin, you don't recognize, ito government agency ka, you don't recognize the license given to that doctor. Porket private siya, hindi mo na paniniwalaan yung medical certificate niya. Parang wala sa lugar yon na inconsistent yun na government will issue a license to the doctor to practice and then yung i-issue niya medical certificate as a private doctor, hindi mo i-honor. Parang wala sa Alam mo, hindi ito mangyayari dyan sa bagay na yan. Hindi po, Sek. Kasi lalong-lalo na itong ating mga developmental pedia. So, ilan lang po ang mga developmental pedia natin na nasa government or employed ng government. Oo. I still remember when I was still in Laguna sa crisis center na nagdadala po ako ng bata para ipa-evaluate ko sa developmental pedia. 6 months bago po ako makakuha. Kasi itong doktor, umiikot pa siya sa ibang probinsya. So kaya po talagang roving siya. Yeah, hindi po natin maiwawala na kinakailangan tanggapin natin kasi some of them nasa mga private po talaga like Makati Men, St. Luke's. Kasi kokonti pa lang yung specialization na ganyan. Actually, sir, to be exact, 98 lang po sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas? 98, opo. For 115 million Filipinos yes, who sir. may avail of that. Yung developmental pedia po natin is only 98. Kaya talagang makatwiran lamang na tanggapin natin ang kanilang legitimacy ng mga medical findings na nilalabas nila. Oo, yes, kasi lalong-lalo na sa mga bata, it's crucial na magkaroon sila ng tamang diagnosis. Kasi yung prognosis ng kanilang nararamdaman, kahit man lang yung symptoms, maa-arrest natin to ng maaga kung may tama tayong diagnosis. Ang problema nga, ang tagal kasi na, yan, pag hindi mo na-diagnose yan at hindi mo naagapan yan, tuloy-tuloy yan. Pagdating nila ng mga 6 years old, 9 years old, napakahirap na i-overturn. We miss the chance. Kasi yung window period ng isang bata is 0 to 4 years. Opo. So ito yung nag-generate ang lahat ng abilities mo. Even the development of personality is 5 years, di ba? Nandiyan na siya. So dapat talaga crucial na ma-diagnose sila. Oo nga. Bukod sa panayam namin na sinabi niyo, challenge ang pag-alam kung ang dinadalang medical certificate ay authentic or totoo, paano niyo tutugunan pa yan? Bukod dito sa napag-usapan natin. Unang-una, kami mahigpit yung pakikipag-usap namin sa mga experts, lalong-lalo na itong DepDev. Actually, next week may meeting po ako sa association nila dito sa buong Pilipinas, sa presidente nila. As well as ang Department of Health po ay katulong natin dahil sila ay miyembro ng NCDA. So, I guess, and we are hoping na within the next few days, ilalabas na po nila yung panibagong administrative order on the new categorization of disability at hininga na din po natin sila ng parang directory po ng lahat ng mga doctors ng government. Tapos, I think sumulat na rin kami ata sa Philippine Medical Association to ask the directory. Ito po ay ibibigay namin sa ating mga PIDAW offices para when in doubt, they know pwede where sila, to kung call. saan nila pwedeng puntahan, kung saan sila pwedeng kumonsulta. At kung saan sila pwedeng kumonsulta at paano po nila i-verify. So, kasi sila po yung mag-a-assess. Napakaganda niyan. We really have to help them Yes, sir. At least yung information campaign kung saan sila pwedeng lumapit. Ang mahirap kasi yung hindi nila alam kung saan sila pupunta. Opo. Actually, just yesterday, in celebration of the National Disability Rights Week, we launched the handbook on PIDAWs. Kasi di po ba katatapos lang ng eleksyon, so madaming bago tayong disability affairs offices na hindi alam ang proseso. So kaya po minarapat ni NCDA kahapon po, inilaunch natin yung guide. So meron dong 33 processes na kanila pong pagtutuunan. So halimbawa ito yung may nag-apply ng ID, anong gagawin namin? 1, 2, 3, 4. Halimbawa may nag-complaint, ano yung gagawin namin? Sa namin
i-report. 1, 2, 3, 4. Binibigyan nyo naman ng sapat na training itong inyong mga tao dyan upang matugunan nila itong mga pangangailangan o mga tanong ng ating mga PWDs na lumalapit sa kanila. Yes, sir. Aside from yung aming regular LGU convention, meron din tayong regional committee on disability affairs. Oo. At meron po kaming group chat din ng mga lahat ng PIDAW sa buong Pilipinas. Oo. So anytime po na may concern sila, message lang sila, natutugunan namin. At meron po tayong regional focal. Pero yun nga yung nakakalungkot kasi we have 17 regions pero ang available lang pong posisyon sa amin for regional focal, 4. Kaya bawat isa, 4 ang Nagro-roving din hinahawa. kayo. Yes, sir. Kaya, Usong roving sa inyo. Roving yung mga doktor. Roving din kayo mga direktor. actually kasi ang plantilla position lang namin, sir, sa NCDE 60. Operating all over the Philippines po. Siguro naman ay matutugunan na yan dito sa panibagong GAA at pagka yan ay nalaman ni Speaker Martin Romualdez, ay yan ay bibigyan na ng kaukulang aksyon. Putulin na muna natin ang ating usapan tungkol dyan at sa ating pagbabalik ay mas marami pa tayong pag-uusapan at kasama pa rin natin si NCDA Executive Director Glenda Rilova. Tutok lang at ito pa rin ang Larigadon Live! Tara, lumikha! Isang panibagong weekend na naman ng masasayang crafts ang inyong aabangan. Masaya man o malungkot, express your emotions and make a face. And keep boredom at bay. Gamit ang Popsicle Stick Puzzle. Sining ang magniningning dito sa Artsy Craftsy! Paalam! Artsy Craftsy, Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television. Nagbabalik ang Larigadon Live. Ituloy natin ang ating usapan kasama si NCDA Executive Director Glenda Rilova. Maiba naman tayo, hindi pa rin nawawala ang diskriminasyon sa mga pampublikong transportasyon pagdating sa persons with disabilities. Ano ang mga pananagutan sa batas ng mga mapapatunayang nangungutya sa kanila? Opo, totoo, nakakalungkot di po ba? So sabi natin, malayo na yung narating natin towards pagpaprotekta ng rights ng persons with disability. Ngayon naman is yung recognition and respect. Dapat. Pero in spite of that, nandyan pa rin sila makmak. Yung mga, yung sinabi nyo kanina, Sek, na binubuli, at so kailangan pa natin ng mas matinding advocacy kasi yung penal provision pa rin itong batas na ito na sila ay pupwedeng pagmultahin kung sino man itong mga nang abuso na ito ng vilify is 50,000 to 100,000 pesos at pagkakakulong ng 6 months up to 2 years. So that's the first offense. Pero ang second offense po, inulit pa uli. So 100,000 to 200,000 at pagkakakulong ng 6 years 2 years to 6 years po. Opo. Mahigpit na pala, no? Opo. Diyan sa batas na yan. Opo. At ano naman ang opinion ninyo sa ilulunsad na electronic bus ng DSWD na angkop para sa mga persons with disabilities? Sek, this is a very welcome initiative. Matagal na itong inaantay ng sektor. Currently, meron na si DSWD ding 20 buses. So, ito lang kasi yung 100% fully accessible. So, yung wheelchair may bumababa na i-wield mo talaga so hindi mo na kinakailangan itulak ka. So, dignified. Hindi rin bubuhatin. Yeah, hindi ka bubuhatin. Yung dignity mo nandoon pa rin. Malawak yung mga spaces. Pagkatapos, ang kagandahan dito, pag-aari ito ng mga persons with disability. So, they own the bus. So, fully accessible na ito, meron pang economic enterprise aspect. Kaya napakaganda. Kaya, dahil sila yung may-ari, they are also entitled to the income. Ganun ba yun? At ang maganda din dito, meron itong app.
Na halimbawa ako, may pupuntahan ako. So, dun sa app, titingnan ko anong oras darating yung bus. So, hindi na ako mag-aantay ng matagal. Oo. At ang payment din is pwede din, nakalink din yung halimbawa GCash ko. Online na rin. Oo. So, napakaganda itong development for persons with disability, and we're hoping na sana ay lumaganap siya sa buong Pilipinas. Kasi pilot pa lang po ito, pero napakaganda po. Pero saan naka-assign lahat yung mga buses na yan, yung electronic bus na yan? Nandito pa lang sa Metro Manila? Nandito pa lang din po siya sa Metro Manila, at currently kasi dahil nga naka-pilot siya, shuttle pa lang po siya ng mga companies. Pero they're looking into parang magbiyahe na siya or magrota na siya for Ang the sinasabi public. nyo kanina na ito ay owned by the persons with disabilities, some of them. Yes, sir. Anong ibig sabihin nito? Walang pondo dito ang gobyerno? Ito po ay grant. So, Okay. under the Sustainable Livelihood Program. So, ang isang bus po, ang nagmamayari ay 115 na persons with disability. 115, They were 115. formed into a cooperative. Okay. Tapos, so parang yung grant nila, instead of an individual, pinagsama-sama para mabili po yung bus. And then, yung earnings po nung bus, paghahati-hatian po nila. Oo, so may dividendo pa sila. Yes, sir. Oh, napakagandang idea napakaganda yan, ano? talaga. Yan ay first time na nangyari o natupad dito sa administrasyong ni Pangulong Bongbong Marcos. Yes, sir. Talagang Talaga ito, kakaiba ito, kakaiba. For the past years, sabi ko nga, yung last SONA niya, that was the first time na nasama ang persons with disabilities. Yes, oo. Pagkatapos last year, dineclare niya na from a small model, the medical model ng disability prevention and rehabilitation, ginawa niyang Disability Rights Week. Ang rights is mas malaki kesa sa medical model. And then ngayon, meron pa tayo yung sa transport pa. Yes, oo. So, kaya, actually, nitong Miyerkules din ay inilunsad ang 50% discount sa mga tren para sa persons with disabilities. At ano ang masasabi niyo tungkol dito? Marami kasi nakukonfuse dahil merong libre, merong din ng 50%. Saan ba yan nag-a-apply? At kung kailan at kung ito ba ay patuloy na gagawin or on a limited period only? ang limited period lang po, Sec, yung 1 week is the free ride sa MRT 3 at sa LRT 2. So ito po ay nirequest ni NCDA in celebration of the National Disability Rights Week. At may oras lamang yung free. 7 to 9. 7 to 9 and 5, a.m.? Opo, and 5 to 7. Ito naman pong 50%, ito po ay inisyatibo ng ating mahal na Pangulo. Yung 50%, wala po, sa ngayon po, no, wala pa po kaming nakikitang time frame. This is still subject to the guidelines po ng DOTR kung hanggang kailan ito. Pero syempre, sana mas matagal. Sana mas matagal, oo nga. Opo. So, wala pa po siyang time frame. Yun lang pong free ride, ang 1 week lang po, from July 17 to 23 at 7 to 9 a.m. and 5 to 7 p.m. So, linawin natin yun kasi baka mag-expect yung lahat na totally libre ito forever. Yung libre na sakay is only from July 17 to 23 in time of the celebration of the National Disability Rights Week. Yes, At yun naman 50% ay hindi pa natin alam. Yung 50% na discount ay hindi pa malinaw kung hanggang kailan ito at kung ano ang magiging regulasyon nito, kung meron itong particular na oras lamang na pwedeng gamitin. So yan ay aabangan natin. Yes, sir. Pero that's a very good initiative kasi instead nagagamitin ng persons with disabilities, senior citizens and students sa pamasahe, may pambibili na nila ng other needs nila. Yes, napakaganda niyan. At makaka-soften yan sa kanilang mga impact or burden of other expenses. Correct, sir.
I'm sure naman na dahil yan ay direktiba at yan ay advokasya ni Presidente Bongbong Marcos, ay hindi kalaunan ay lalabas na rin ang magiging final na yung rules dito. Yes, O sir. kaya ay yung guidelines dito na ilalabas naman ng DOTR Bacano. Opo, DOTR Pero po. yun is in consultation also of with NCDA. Opo sir, kasi dapat nga today may meeting po ako ngayon kay Secretary Vince, pero he also... Dahil na-hold kita dito. Hindi mo, may equally important din po ata siya today. Pero Oo. I think it will be next week po. Oo. Magandang, napakagandang programa niyan. At ito ay pinapakita talaga ni Pangulong Bongbong Marcos na mahal niya ang mga kababayan natin na may mga disabilities. Opo. No? Sa totoo lang, ay siya nga lang yung presidente na talagang nagbigay ng kaukulang pansin at pagmamahal at pag-aaruga sa mga persons with disabilities. Dito Yes, sa sir. dami ng mga programang kanyang inilalabas. Opo. At tama nga yung sa sinabi nyo na for the first time ay binanggit ang anggulo ng tungkol sa PWDs. Yes, sir. Noong SONA niya noong 2024. 24, yes, At sir. siguro ay meron din uli siyang gustong ibalita sa SONA tungkol sa praying, PWDs. sir. Praying kami. And Hindi, kasi napakaganda nitong Yeah. programa na ito, no? Yung electronic bus, itong unified ID system, at itong yung tinatawag natin mga discounts and Yes. privileges, other privileges dito sa transport system. Yes, Napakaganda niyan. Opo. At paano naman ngayon nakikipag-ugnayan ang NCDA sa COMELEC para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections? Opo. Dahil I'm sure may siyempre merong medyo mahirap para sa mga persons with disabilities ang magpunta sa mga presinto. Opo. Hindi lang po itong darating, even po yung nakalipas, meron po kaming standing memorandum of understanding with COMELEC. May MOA kayo with COMELEC. Ito po yung sa Vulnerable Sectors Office po ng COMELEC. Ito po yung pagkikreate ng mga accessible polling places and Oo. priority polling places. So currently po, meron po silang mga ginawang ganyan. And kami po ay binigyan din nila ng mandato na mag-monitor during election para po kung okay. ano man yung mga concerns ng persons with disability, nandun po si NCDA para po matugunan ito. Pangalawa po, isa din sa magandang resulta nitong partnership namin with COMELEC, mas tumaas po yung turnout ng votes this time. From the persons with disabilities. Opo, kasi yung last election po, nasa 40% lang. Ito pong year, itong katatapos lang na election, nag-70% po sila. Napakaganda. Halos nagdoble. Opo. Siguro dahil na rin sa awareness na binibigay ng NCDA sa kanila. Opo. And na meron palang mga ganitong mga benepisyo o mga tulong para sa kanila para yung kanilang right to participate in election ay pwede nilang magawa ng mas magaan. Yes, sir. And aside from the accessible polling places and priority polling places, di ba mas maaga silang bumoto? 5 to 7. So, kumbaga sa hindi sila sumasabay dun sa karamihan. Dun sa karamihan. Kaya yung mobility nila hindi pa May rin possibility ma-impede. ba rin dito yung online voting para sa kanila? Kasi kung ginagawa natin yan sa ating mga kababayan sa abroad, baka pwede rin naman sa mga PWDs din. At dito papasok ang kahalagahan nitong Unified ID System at yung talagang national data. Yes, sir. Tama po kayo dyan. So, isa din yan sa parang pinag-iisipan namin kasi during dun sa monitoring namin on the ground, napuna namin na yung most of the 30% na hindi nakaboto, sila talaga yung mga bedridden mga stroke, pero meron naman silang full faculty pa rin ng processing ng mind nila. Oo. Hindi lang nila ma-exercise kasi wala ding tutulong sa kanila. Oo. So, we're also looking into that. Pero dito po sa current, wala pa po yung online voting, pero siguro we'll get there. Opo. Napakaganda ng mga ipinaliwanag nyo sa ating mga kababayan at talagang napakaganda ng impormasyon na naibigay natin sa kanila.
Baka meron pa kayong gustong iparating sa ating mga kababayan o ipaliwanag na yung mga hindi ko naitanong. Ito ang pagkakataon nyo upang muli ay maipaliwanag sa ating mga kababayan yung mga iba pang nais ninyong iparating. Secretary, una, maraming salamat uli po sa pagbibigay ng opportunity po sa NCDA to grace your program. So, katulad ng kwentuhan po natin kanina, siguro it is about time for us to really focus on disability on a bigger perspective. Sabi nga natin, ang poverty is temporary, pero ang laki ng budget na ibinibigay natin dito. Samantalang ang disability is permanent, and disability cuts across sa any life cycle from bata hanggang pangmatanda. And every one of us at some point in time will experience disability physically or psychosocially. Hindi natin ito mababago. It's not a myth, it's a fact. Kaya ang kinakailangan nating gawin, ang baguhin natin ang ating sistema, ang ating polisiya, ang ating environment para even with those hindrances, with those limitations, we can be a fully participating individual in nation building po. Maraming salamat. Muli, maraming salamat, National Council on Disability Affairs, Executive Director Glenda Rilova. Maraming salamat at hanggang sa muli. Thank you, sir. Until the third time. Yes. Opo. Maraming salamat din sa lahat ng ating taga-subaybay. Muli tayong magkita-kita sa susunod na Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi dito lang sa PTB4 para talakayin ang iba pang mainit na usapin sa ating lipunan at ang mga programa ng pamahalaan sa bagong Pilipinas. Hatid pa rin sa inyo ng inyong papasek, Larry Gadon, at ito ang Larry Gadon Live!